magapamati sa ato ang programa ni ini nga kagabhion. Din una kini nga gabi sa ato ang padayon nga krusada. O ang ako ang atahas karon mao ang pag-announce sa pasunod sa ato ang programa. Ang opening song igahatag sa District 7 Women's Ministries Department. Ang title sa ilahang awit, Balaang Syudad. O ang opening prayer igahatag kini ni Sister Gladys Aveva gikan sa Tara Church. Og mosunod ayon ang special song nga sa gihapon igahatag sa District 7 Women's Ministries Department. Ang naguluhan kini og Hold My Hand. Dayon mamati kita og mensahe sa pulong sa Ginoo gikan ni Sister Bethel Kayudi. Og ang closing song igahatag usab sa mga women's nga gikan sa District 7. Dunay paglaom ang title sa ilahang awit. O ang closing prayer, igahatag ni Sister Marifi Kaiso. Hapit na niya kiniuma.
Sa nagatanaw karon, akong gihangyo, palihog, sa pagduko sa inyong mga ulo, mag-aampo ta. Amahan nga labing balaan, tag-iya sa among mga kinabuhi, niining kagabihiyon Ginoo. Salamat sa kagayunan nga imong gihatag kanamo, nakahimo kami sa pagsampit diha sa imong balaan nga ngalan. Unas tanan Ginoo, nakapasubo kami diha kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahuna. Maluy ikaw Ginoo sa pagpasahilo kanamo. O Ginoo nining kagabihion, nagahangyo kami kanimo. Kami imuhang ubanan samtang magasugod niining mao nga programa. Ikaw magapakig-uban. Ikaw magapadala sa imuhang mga linibo nga mga manulunda sa pag-uban kanamo nga unta niining kagabihion makapahimaya kami diha kanimo. Usab Ginoo nagahangyo kami kanimo sa pinasahi. Ikaw magapanalangin sa amo ang magsusulti karon sa imong alagad nga imong ipadala sa pagdala sa imong mensahe, si Sister Bethel Kayudi. Ikaw magahatag og pinasing nga kaalam ngadto kaniya nga unta iyang masaysay ang mao nga topiko nga iyang pagadadon og panalangini ang mga nagapaminaw o nagalantaw niining kagabihion nga unta amo usab kining masabtan ug among maaplikar sa among tagsa-tag sa kaugalingon samtang kami nagapadayon nga nagkinabuhi ug nagaalaga diha kanimo. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa among mga pag-ampo kay kini lamang among gisalig amo kining gilauman among madawat tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.
Mayong gabi mga kapaglaom. Karong kagabhion, mao ang unang gabi sa Women's Virtual Crusade. Nga kini gitaytolan Healthy and Happy Family Bible Seminar. So kini siya 7 ka adlaw natong paglantaw sa Hope Channel ug dinhi inyuhang makita ug madungog ang nagkalain-laing mga topics. Our motto, be healthy and happy for time and eternity. Our theme text, makita sa 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. And pahibalo lang nako sa tanan nga naglantaw, the information given in this series is for health education only. It is not designed to be a substitute for the medical care of your physician. So kung unsa man ang isulti sa inyuhang doktor, inyo ra gyud nang tumanon. So information lang ni about health education. Naay usa ka istorya nga kabahin sa usa ka 86-year-old grandma who ran her 64th marathon. Running a marathon requires a lot of stamina. So kung mo apil ka sa marathon mga kapaglaom, kinahanglan imong i-ready ang imuhang kaugalingon. So kinahanglan nga prepared ka sa tanang aspects sa imuhang kaugalingon. How many miles make a marathon? So pila ka milya ang usa ka marathon or pila ka kilometers ang usa ka marathon. So there are 26.2 miles or in kilometers there are 42.16 kilometers in a one marathon. Has anyone present completed a marathon? Kamu diha, mga kapaglaom, nakaapil ba mo sa marathon? Anyone has completed more than one marathon? So siguro kanang naglantaw diha, siguro kung naay nakaapil, maayo na alang sa inyuhang kaugalingon. Well, let's look at the octogenarian who ran her 64th marathon. So nay usa ka istorya mga kapaglaom nga atoang hibaluon kung pila ka marathon iyang nahuman. Mao ni ang story ni Mavis. When Mavis Lindgren was 2 years old, she contracted whooping cough. Kubakon siguro ni siya mga kaigsuonan or mga kapaglaom. And in early teens, she suffered from tuberculosis. So na siya'y TB sa batanon pa siya. Ug sa dihang naabot na ang iyahang kagulangon, she was diagnosed with pneumonia 5 times. So na-pneumonia siya. Anang siguro mga 40 to 50 siya, ang iyang edad nga na pneumonia siya. Naa siya'y arthritis sa iyang mga kamot. Ug ang iyahang timbang mga kapaglaom, 20 pounds overweight. So, dako-dako gyud ni si Mavis. So, ang iyahang height is 5'2", then dauton siya og lawas. So, sakiton. Naa pa siya'y weak heart. So, ang may problema sa iyahang kasing-kasing. So, Mavis was in bad shape. So, sakiton gyud ang lawas ni Mavis. But when she was 62, 62, senior citizen na mga kapaglaom, Mavis heard a lecture by Dr. Charles Thomas of Loma Linda University on the health benefits of walking. So, iyahang nadungog ang lecture ni Dr. Charles Thomas of Loma Linda University.
So 62 years old na siya, mga kapaglaom. So she tried the early bird walking program and her health took a U-turn. As her strength increased, she started jogging and loved it. So senior citizen na mga kapaglaom ha, pero sa iyahanang nga na siya'y program, early bird walking program nga iyang gisunod, ang iyahang paminaw sa iyahang lawas, murag nibalik siya. Di kay mura, nibalik siya sa pagkabatanon. Soon, she lost the extra weight. So, nakuhaan siyang timbang. Then, her pneumonia disappeared. Nawala ang iyang pneumonia. Her pulse rate moved from 74 to 54. And her heart problems vanished. So, nagkawala ang iyahang timbang nakuhaan, ang iyang pneumonia nawala, ang iyang pulse rate from 74 to 54. So si Mavis, ang tanan nga gipaminaw sa iyahang lawas mga kapaglaom, nawala. Apil na ang iyahang gibati sa iyahang kasing-kasing. Her physician said she had the heart of a 22-year-old woman. Wow! Pilay iyang edad mga kapaglaom? 62 or 69. Pero, senior citizen na ha, pero ang iyang heart is a heart of a 22-year-old woman. So therefore, exercise can do wonders. So daghang kahibulungan ang mahimo kung kita mag-exercise mga kapaglaom. At age 69, Mavis completed the Sacramento Pepsi 20-mile run. So dili siya marathon, is run ra kay nganuman. 20 miles raman ang iyang gidalagan. Then she moved on to the next level. So 69 ang iyang edad mga kapaglaom ha, pero ligon pa siya. Ang iyang tuhod, siguro kita og maglakaw na og 5 kilometers, hangako na ta. Pero si Mavis, 69 years old, nakadalagan pa og 20 miles. At age 70, Mavis successfully completed her first marathon. So she continued to run. So nag-edad siya og 70. Diha niya na kumplito ang iyang first marathon mga kapaglaom. So 42 kilometers from Dumaguete to Bais siguro ni siya ang gilayon. So kamo magdalagan. Kaya na to? And when she was 86 years old, this grandma completed her 64th marathon. So nag-edad na siya og 86. Ika-64 pod niya ka marathon ang iyahang nahuman. So baling ug isumpay nato, baling taasa na ang iyahang nalakaw, nadalagan. So ingana ang nahimo ni Mavis mga kapaglaom. And according to the New York Times, on November 9, 1993, don't look back, Father Time. Mavis Lindgren, 86, is gaining on you. So headlines siya, mga kapaglaom. Mavis kept on running till she was 90 years old. Kinsa may nag-edad ninyo diha og 90 anyos na. Still, si Mavis, nagpadayon gihapon siya sa pagdalagan, pag-apil sa marathon. Over 2 decades, she had run 75 marathons. What an amazing story, mga kapaglaom. Nga kini nga 90 years old, usa ka babayi, nakahuman og 75 marathons, bisan sa iyahang katigulangon. Exercise is called the wonder drug.
So wonder drug di ay ang exercise, mga kapaglaom. Why? Because it can do miracles. Atong lantawon ang mga example nga gihatag dinhi, mga kapaglaom. Number 1, exercise strengthens the hearts and lowers blood pressure. So maunay una, nga kini di ang exercise makapalig-on sa ato ang kasing-kasing ug makapaubos kung high blood mangganing, makapalower sa ato ang blood pressure. Ikaduha, it strengthens blood vessels and lowers cholesterol. So kanang mga fats, mga cholesterol nga naa diha sulod sa atong lawas, matunaw na siya, mga kapaglaom, kung kita padayon nga nag-exercise. Ikatulo, exercise increases energy and boosts the immune system. So, kung weak tawag immune system, mga kapaglaom, mag-exercise ta, then ang atong immune system mulig-o na siya. So bisan unsa mga virus mo agi nato, mo kwa nato, dili ta mataptan kay nganuman kusgan man ta, naamantay kanang ang atong immune system is lig-on siya, mga kapaglaom. Ang ikaapat, it helps to prevent and reverse type 2 diabetes. Then, ang ikalima, it combats obesity by burning calories and helps us to manage weight. So kung padayon ang atong pag-exercise di ay, dili gyud ta manambok og taman. Walay bilbil nga mahitabo kay nganuman ma-burn man ang mga calories, mga kapaglaom. Then, ang ikaunom, it multiplies endorphins, which are the feel-good chemicals. So, kanang kung wala ta exercise, magluyat ta, o pero kung ikaw siging nagahimog exercise, siging nagahimog walking kada adlaw, kana nga endorphins, ma-multiplies na siya. Then, nga maunay maka-feel good nimo, bisan na ay daghang mga problema apan malipayon sa gihapon. Then, ang ikapito, it increases chemical activity in the brain, which sharpens our reasoning and memory. So, dili ta madaling makalimot kung magsigi ta og exercise di ay, mga kapaglaom. And number 8, exercise combats the onset of Alzheimer's disease. So, kaning Alzheimer, dili di ay ni siya moabot sa usa ka tawo kung ang usa ka tawo magsigi og exercise kada adlaw. Did you know, kabalo ba ta, nga sa Garden of Eden, God gave Adam an exercise program. Uy, sa pagtukod pa di ay sa kalibutan, mga kaigsunan, nga naa na si Adan ug si Eva, ang Ginoo naghatag kanila og exercise program. Ug unsa man na, mga kapaglaom, makita sa Genesis 2:15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend it and to keep it. So, si Jesus, si Ginoong Hesus, nagbutang ni Adan ug ni Eva sa Garden of Eden aron sila magunsa. Ilaha kining bantayan ug ilaha kining atimanon, mga kapaglaom. So gihatagan sila og buluhaton sa ato ang Ginoo. There are 3 main types of exercise. So naay 3. Unsa man ang una? Una, stretching exercises improve flexibility. So stretching, kay aron kanang mga hawak dili manggahi. Kanang mga kamot maisa pa. So mao na siya first type of exercise. Ang ikaduha, strength
Building exercise increase muscle strength. So ang pag-exercise di ay mga kapaglaom, makapalig-on na sa atong mga kaunuran. Then ang ikatulo, mao ang aerobic. Aerobic exercises build endurance. So mao na siya ang ikatulo nga type sa exercise. So unsa man ang pinaka-useful sa tulo ka types of exercise? So ang answer is aerobic exercise. Why? Nganong aerobic exercise man ang pinaka-most useful? So unsa man ang aerobic exercise mga kapaglaom? Ang aerobic exercise energizes the whole body. So tibuok lawas gyud. Increases oxygen capacity, strengthens the heart, and improves blood vessels. So mauna ang makuha naa kung kita maghimo aning aerobic exercise. So unsa may mga example aning aerobic exercise? Running, walking, swimming, cycling, rowing, hiking, and skipping are some examples of aerobic exercise. So kanya ding pagdalagan, paglakaw, langoy, pagbisikleta, tuyok sa syudad, bisan asa. So mao na din sila'y example sa aerobic exercise. And the best sa aerobic exercise is walking. Why? Tungod kay it is inexpensive and has the least risk of injury. So na ba kay gastuon kung maglakaw ka mga kapaglaom? Wala. Maglakaw ka padulong sa imong trabahoan. Maglakaw ka padulong sa imong baol. So wala kay gastuhon bisan og piso. Unya, ang walking has the least risk of injury. So, gawas, kung di ka maglantaw sa imong gilakwan, masapindol ka diha sa bato, so, madagma ka. Pero kung maglantaw ka sa imong gilakwan, mga kapaglaom, so, wala gyoy mga disgrasya nga mahitabo. And, Mavis Lindgren is not the only healthy walking octogenarian. So, according na sa The New York Times, mga kapaglaom. After walking for 40 years of his life, Caleb was 85 years old. What was his testimony? So, ang mga Israelitas, naglakaw to sila sa kamingawan. Usa na ani si Caleb. 40 years silang lakaw sa kamingawan, mga kapaglaom. Ug pila na may edad ni Caleb? 85 years old na siya. Ug unsa may iyang testimony? Caleb said, "Here I am this day, 85 years old, and yet I am as strong as this day as on the day that Moses sent me." Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Asa na makita mga kapaglaom? Sa Joshua 14 verses 10 and 11. So, ang giingon ni Caleb nga sa pagsulti palamandaan ni Moises atong panahon na, nga sila ang mag-lead na sa Israelites. Hangtod karon nga 85 years old na siya. The same ragihapon ang iyahang strength. So pila ka tuig mga kapaglaom? 40 ka tuig nilang nilakaw. How much time should I exercise? So pila man ka oras? Uska adlaw bagyud ta nga mag-exercise mga kapaglaom? The time recommended is 30 minutes a day, 5 days a week. So, dali ra di ay. 30 minutes ra. Sulod sa usa ka adlaw, 5 ka adlaw sulod sa usa ka simana.
So kagamay ra 30 minutes ra nimong walking sa imuhang balay or sa imong palibot, nakahimo naka-exercise naka sa imuhang lawas. If necessary, this time can be broken into 2 to 3 segments. So exercise can also be incorporated into one's routine activities. So imo nang ginabalik-balik kada adlaw mga kapaglaom. Here are some ideas. Instead of riding the elevator, walk the stairs. So moadto ka syudad, moadto ka sa mga mall, imbis kay magsakay ka og elevator, gamit sa hagdan. So naka-exercise na ka. Use farthest parking space instead of the nearest. So kung naa kay salakyan, imong i-parking sa pinakalayo kay aron makalakaw ka padulong sa imuhang padtuan. Then, another. Get up from your desk every hour and walk around. Sa kadtong mga nagtrabaho sa opisina nga magsigila man og lingkod tibok adlaw, tindog pod mo usahay, then maglakaw-lakaw mo sulod sa inyong office. Next, rather than drive, walk to the nearby store. So kung nakas imong balay, nakay nakalimtan, imbis kay musakay ka sa imong motor, paglakaw na lang adto sa tindahan. Naka-exercise pa ka. But maintaining an exercise program is challenging. It can feel like mountain climbing. So kanina yung pag-maintain anang exercise program, challenging din na mga kapaglaom. Kay kung di na nimo matuman maputol-putol, mobalik ng imuhang, kung nigamay na ka, mobalik na pugkag pagpanambok, kapuyan na ka mo padayon sa imuhang exercise program. So challenging kaayo, sama ra daw na sa nagsaka og bukid. Naay pulo ka helpful tips kung unsaon nato nga mabuhat nato ang exercise. Number 1, find a compelling motive, something that can drive you to do this. Example, live to play with my grandchildren. So kung senior citizen na, pakigdula anang imuhang mga apo. Ayaw lang po ng lagsanay kay madagma unya ka. So mas nindot kanang makalihok-lihok ka. Makigdula ka sa imuhang mga apo. Ikaduha, make up your mind. Nobody can do that for you. So kinahanglan ibutang sa imong ulo nga kinahanglan ako ning buhaton, imo jud ning tumanon. So unsay giingon? Your mind is powerful. Whatever it can conceive, it can achieve. So kung unsa atong gihuna-huna karon, mao niya kung buhaton o naka-program na sa imuhang mind, then mabuhat na nimo basta ikaw willing gyud ka nga mo buhat niini. What does God say about brain power? Makita sa Genesis 11 verse 6. Nothing they plan to do will be impossible for them. So, walay imposible. Tanan nga mga imong gustong buhaton, mahimo na. Basta ikaw, willing gyud ka nga mubuhat niini. Ikatulo, choose an activity you enjoy. Magpili kag imong activity nga kanang ma-enjoy ka. If exercise is done with a negative attitude, it will not be very beneficial. So, kung nag-exercise ka nga wala ka mood, gibuhat ra na nimo kay aron lamang mag-exercise ka, no, dili na siya
beneficial sa imuhang lawas mga kapaglaom. So kinahanglan nagbuhat ka nga uyon sayon sa imuhang kaugalingon. Wa ka malugsan. Then ikaupat, create a strategy. Decide the time and place. If it is left to chance, it would not happen. So kinahanglan na kay strategy. Mag-decide ka kung unsang orasa, asa kang dapita, magbuhat sa imuhang exercise. Ikalima, set specific goals. So kinahanglan na kay goals nga karong bulana mo gamay kog mga 5 ka kilo. So mo ni imuhang goal. Then write them down and track your progress. So mo man imong goal sa usa ka bulan mo gamay ka og 5 ka kilo. So kada adlaw maggama ka, mag-exercise man ka, mag-track pug ka sa imuhang timbang. Then here is what Paul says about goals. In Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So matag usa ka nato mga kapaglaom, naag yun tay goal nga ginakap. Bisan short-term goal or long-term goal nga kana siya ato nang maabot. So kita gitambagan ta ni Pablo nga kinahanglan ang atong goal sa kinabuhi nga maato nang makabot mga kapaglaom. Ug ang ikaunom, reward yourself. When a goal is achieved, celebrate. Give yourself a reward. Wow. So kung naa di ay kay goal nga nakabot mga kapaglaom, kinahanglan imo nang i-celebrate. Dili kay ingon nga wala ko kwarta, magbongga jud di ay ka o kanang na kay celebration. No. Pwede ra imong muadto ka ug unsa imong layhan sa imuhang kaugalingon nga para nimo imong gihatagan og reward ang imuhang kaugalingon. And number 7 tips. Start right away. So kung nagplano ka nga mamaayo ang imuhang lawas, then you start right away. Instead of talking about tomorrow, begin today. So, mag-exercise ko, magpagamay ko sa ako ang timbang. So, kinahanglan imong buhaton karon, dili ugma. Number 8, persevere. Sometimes you fail, but get up and go on. Never give up. So kinahanglan nga mulahutay. Ang paglahutay mga kapaglaom maunay kinahanglan sa usa ka Kristohanon. Kay di ba nagingon ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. So kung dili ta mulahutay sa atong paghimog exercise sa atoang para sa atoang lawas, para sa atoang health, ang atoang lawas magkasakit gyud ni siya. What does Solomon say about perseverance? In Proverbs 24:16, though a righteous man falls 7 times, he rises again. Na so gitambagan ta ni Solomon nga ang usa ka matarong mapukan sa makapito apan kini siya mubangon. So dili nga ug mapukan mulunang na lang, kundili bangon mga kapaglaom. Bangon gyud ta. Then ang ikasiyam, choose an exercise partner. This has 2 benefits. O so gitambagan ta nga magpili di ay ta na kinahanglan nga mag-exercise ta dili ta mag-inusara kundili naatay kauban. So kanang
mga single diha nga naminaw, naglantaw, so mangita gyud mo nga naamoy makauban panahon sa pag-exercise. Ngano mang kinahanglan man gyud nga naay kauban. So, naay duha ka benefits ang giingon diha. Una, support. When one is tempted to stop, the other conspire to move on. So, gikapoy naman ko, di na ko mag-exercise. Pero kung nakikauban, ay, dihag pakapoy-kapoy, tala na. Kay natay goal nga gikabot o kalabuton. Oh. So, di gyud ka mohunong sa pag-exercise. Ikaduha, accountability. Each one can become responsible to the other. So, accountable ka niya. Nakay responsibilidad niya. Oh. So, mas maayog yun kung naay kauban. Here is what God says about partnership. Two are better than one. The one may overpowered by another. Two shall withstand him. And the threefold cord is not easily broken. In Ecclesiastes 4:9-12. Oh. So, kung ikaw ra usa, mukwit ra kadayon. Sama na sa pisi, nga ang pisi pila man na ka cord, tulo. Tulo na siya kabuok nga gi, lambod-lambod. Dili gyud ka kabasta-basta bugto, ana nga pisi. Kay tulo na siya. So, mas maayog yun ang daghan kaysa mag-inusara. Then, ang number 10. Welcome a divine walking partner. So, i-welcome gyud nato si Jesus nga maoy mag-uban sa atuang pag-exercise. Two disciples were taking a walk from Jerusalem to Emmaus. That's 7 miles. So then someone started to walk beside them. Oh. Who was he? Kinsa man siya? So ang duha ka disciples, istoryahanay sila, gikan sa Jerusalem adto sa Emmaus sila. Kalit nga, nakakita si Jesus nila. Then niduol nila, og niingon, makig-uban ko ninyo sa inyuhang paglakaw. Asa man na makita mga kapaglaom? Sa Lucas 24:15. So today, when we walk, Jesus is willing to walk with us. So karon, kung kita maglakaw, si Ginoong Hesus kung ato siyang sampiton, siya willing gyud na siya nga makig-uban sa atong pagpanlakatan, mga kapaglaom. How many want to say yes to these 10 tips? So kamo diha, okay ba ang 10 ka tips? Makatabang ba na ninyo mga kapaglaom sa inyong health? Yes na yes, gyud na kaayo. Just like Mavis Lindgreen, if I exercise my weak body, it will grow strong. So, tigulang na siya. Pero nakahuman pa og pila ka marathon mga kaigsunan. In the same way, if I exercise my weak faith, it will grow strong. So sama pud ni ana mga kapaglaom, kung atong i-exercise ang atong pagtuog pagsalig sa Ginoo, kini mo strong gyud siya. But what is faith? In Hebrews 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The New International Version puts this way, now faith is being sure of what we hope for and certain to what we do not see. So ang pagtuo is being sure sa atong ginalauman. So kinahanglan sure, og mayon tag sure gani tinuod gyud na. Certain.
sa mga butang nga wa nato makita. Today, there is one big area where it is challenging to exercise faith. What is it? So, unsa man ang big area, mga kapaglaom? In Mark 11:22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Na? Sa Marcos 11:22, ningingon si Ginoong Hesus kanila, kinahanglan kamo adunay pagtuo sa Dios. Darwin has done much to destroy faith in God. Si Charles Darwin, naghimo siya iyang theory nga makapadestroy sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. And there are many educated persons who question the existence of God. Mga edukado na, tag-as nagkaalam, apan nagpangutana kung tinuod bagyod nga naay Ginoo. On one hand, we cannot see God through a telescope or through a microscope. Di na to siya makita. But, on the other hand, if we search like a good detective, we will find some awesome fingerprints of God. So, kana bitong sanay mga kaso, nanay mga mag-investigate ana, dayon ug unsa ng mga butang nga nahibilin diha, bulungon gyud kung unsa kang kinsa ng mga fingerprints ang nahibilin. Maupod na nga atong makita kung unsa ang fingerprints sa atong Ginoo. Let's look at just 2 of God's fingerprints. Duha lang sa ang atong ihatag. Number 1, cell biology. One of God's fingerprints can be found in your own DNA. Your body, ang atong lawas, has 1,000 trillion cells. Gikas tumoy sa atong buhok, abot sa ato ang tiil. So they are microscopic. Di na to makita sa atong mata, but mag-use ta og microscope. Within the nucleus of each tiny cell is its data bank, its DNA. So sa kada usa nga cell, naana siya'y data bank nga maunang DNA. The DNA has genetic instruction for the cell's development and function. So ang DNA na siya'y genetic instruction sa development sa cell. Then sa mga functions pud sa cell. So naana siya'y instruction. If all the strands of the DNA were flattened, kay muram na siya nag-curl, and laid end to end, that would measure 31 million miles. Baling taasa mga kapaglaom, kung atong idugtong-dugtong, isumpay-sumpay ang DNA. I-flat nato siya. Encoding the DNA of just one cell, sa usara ka cell would produce 1 million encyclopedia pages of instruction. So 1 million sa usara ka DNA in one cell. Pag-encode ra sa iyahang instructions. So 1 million pages of instruction in encyclopedia. If you were to read all that genetic information 24/7, way tulog-tulog, 24 oras sulod sa kasimana, it would take 100 years of reading. Na kung magbasa ka, buhi pabataan ni 100 years. Di ta kahuman og basa. But the tiny cell of your body reads it all and follows all those instructions.
Uy, ing-ana kakahibulungan mga kapaglaom. Ang atong cell, iya nang gibasa abanid walay laktaw, gisunod na niya tanan nga mga instruction sa DNA. Yes, our DNA speaks to the existence of our Creator God. Nabay nakabuhat ni ana? Wala. So kanang DNA, usa na siya nga nagpamatuod nga adunay buhing Diyos nga naglalang kanatong tanan. We can join King David when he said, sa Salmo 139:14, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. So matag usa kanato mga kapaglaom, unique ta. Gwapa o gwapo tang tanan binuhat sa Ginoo. Your marvelous DNA is just one God's fingerprints. So let's exercise faith in God. So kinahanglan i-exercise nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Second, Bible prophecy. A second fingerprint of God can be found in Bible prophecy. Ikaduha, there were find events foretold centuries before they occurred. Let's look at just one example. So, dugay na kaayo mga kapaglaom. 2,600 years ago, the king of Babylon had an important dream about a great image. So, 2,600 years ago, ang king sa Babylonia, nagdamgo siya. You can read it all about in Daniel chapter 2. So, kung naamoy Bible diha sa inyo ha, basaha ang Daniel 2, naa diha ang prophecy. The head was of gold, chest and arms of silver, belly and thighs of brass, its legs were of iron, feet of iron and clay, and the great stone destroyed the image and filled the world. God revealed the meaning of the dream to Daniel, and he told it to King Nebuchadnezzar. So ang naghatag sa meaning mga kapaglaom, ang Ginoo, pinaagi nga to ni Daniel. O si Daniel mao'y nagsugilon didto ni Haring Nebuchadnezzar. So the head of gold, the Babylon, in 606 to 538 BC. So ang Babylonia. So kung nakabasa mo og world history, diha makita ang nagkalain-lain nga mga nasod nga maoy ning hari mga kapaglaom. The chest and the arms of silver are the Medo Persia in 538 to 331 BC. The belly and thighs of the brass, the Greece from 331 to 168 BC. And the legs of iron, maunang Rome, from 168 BC to 468 AD. Feet and the toes of iron and clay, nations of modern Europe today. So karon, mga nasod na sa moderno nga Europe. And the mysterious stone, Christ is the coming kingdom of our Lord Jesus Christ. So that history mga kapaglaom was given 2,600 years in advance. Na dugay na kaayo, nangamatay ng mga katigulangan. Taas ng panahon, gihatag na nga prophecy. In Daniel 2 verse 28, like Daniel, we can exclaim, there is God
in heaven. So aduna gyud Dios nga tua sa langit nga nagpuyo. So in spite of the challenges we face today, we need to exercise faith in God. So bisan unsa nga mga pagsulay nga moabot sa inyo ang kinabuhi mga kapaglaom, ato ra gyapong padayonon ang pag-exercise sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Mary exercised faith in God and saw water turned into wine. So kung mubasa ta sa Bible, daghang mga miracles nga nahitabo sa unang panahon. Joshua exercised faith in God and the walls of Jericho fall down. Milagro kaayo na ba sila gibuhat? Salig ra sila sa Ginoo, tuman sila sa Ginoo kung unsay gisulti sa Ginoo ilang gibuhat ug didto na nagnalumpag ang walls sa Jericho. David exercised faith in God and defeated giant Goliath. Si Goliath nabuntog pa ni David. So unsa nga milagro mga kapaglaom. When we exercise faith in God, we too will get miracles. Siguro sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga kapaglaom, adunay mga milagro nga nahitabo sa inyuhang kinabuhi. Nga naka-experience mo nga adunay Diyos nga buhi, nga naglantaw, nagatiman sa matag usa kanato. Sa usa ka alawiton ni Ray Palmer, my faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away, O let me from this day be wholly thine. So pagkanindot mga kapaglaom. Ang atong desisyon karong kagabhion. Sa akong kaugalingon, I am thankful that God loves and cares for me. So kamo, mapasalamaton ba mo nga ang Ginoo nahigugma ug nagatiman sa tanang panahon kaninyo? Sa akong kaugalingon, dako ang akong pagpasalamat diha sa Ginoo nga siya sa tanang panahon nagatiman kanako. God wants me to be healthy and happy, so I will exercise daily. So mao na ang akong leksyon nga nakuha so kamo hinaot nga naapod mo'y leksyon nga nakuha ning dapit sa kagabhion mga kapaglaom. So ang Ginoo di ay nagsulti kanato nga gusto siya nga kita sa tanang panahon healthy ug malipayon. Bahalag walay kwarta mga kapaglaom, magunsa man ang daghan kag kwarta, sige po kag balik-balik sa ospital. So bahalag walay kwarta. Basta healthy ug malipayon tang tanan. Despite my doubts and challenges, I will exercise faith in God. Yes, bisan unsa pa nga mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, kinahanglan nga i-exercise nato ang atong pagtuo, pagsalig nato sa buhing Dios. Sa ikatulong stanza sa alawiton ni Ray Palmer, di na lang nako ikanta kay murag wala ko'y gift sa singing. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, bid darkness turn today, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. So pagkanindot, nga bisan pa sa mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi,
Pero ang Dios nagalantaw ug nagakuha, nagatrapo sa mga luha nato mga kapaglaom. Pagkanindot, wala di ay ta biyai sa ato ang buhing Dios. So usahay, makapangutana siguro mo, naabay Dios sa langit nga nag-atiman sa akong kinabuhi? Sa kadaghan nga mga problema, siguro mo abot na. Pero atong hinumduman, nga kita gipalangga ta sa ato ang buhing Dios sa tanang panahon, mga kapaglaom. So atong huna-hunaon kung giunsa ta niya pagpalangga. Karon ngano man pud ni nga ang akong ngalan mauni, sa wala pa ta mataw dinhi sa kalibutan. Siya naana, nakabalo na siya nga mao nang imong ngalan mauna. So pasalamat ta nga naapil ta sa plano niya sa kaluwasan, mga kapaglaom. So ning dapit sa kagabhion, manghinaot ko nga kamo na panalanginan bisan ni ining mubo nga panahon sa atong first topic nga atong gipaminawan ning dapit sa kagabhion, manghinaot ko nga ang Dios sa tanang panahon magahatag og kahimsog sa inyohang lawas ug kamo magkinabuhi nga malipayon diha sa iyang tiilan. Manghinaot ko nga ning dapit sa kagabhion kamong tanan na panalanginan. God bless you all. Kinahanglan lamang
mga kapaglaom, gihangyo ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namong na sa mga langit, dalaygon ka sa walay katapusan. Dako kami kalipay sa pagpasalamat kanimo o Dios, nga aniya kami Ginoo nagasampit ug nagaday nga na kanimo. Salamat Ginoo sa mga pulo nga among napatalinghugan, nga may tisok kato sa among mga hunahuna o kasing-kasing aron among ikinabuhi samtang kami nagapadayon pa sa pag-alagad nga na kanimo. Ginoong Dios, kami nagaampo o nagasalig nga na kanimo, nga samtang kami nagpanginabuhi pa ning kalibutana. Hinaut o Dios, nga mabatna namo ang kalipay, kasakit o kalisod, pero pinaagi kanimo Ginoo, mahimo kaming makabarog sa among pagtuo pag-alagad hantod ikaw mo padayag. Hinaut o Dios nga ang mga pulo nga among napatalinghugan ma-apply sa among pagkinabuhi samtang kami nagapadayon sa pag-alagad. Ginoo, hinaot nga makailap na ang maing balita sa tibok nga kalibutan aron maabot na ang katapusan ug mobalik na ikaw ug maandam na kaming tanan ug makauban na kami di sa imong langit ng puloy-anan. Ginoo, among isalig kanimo ang tanan nga ikaw makatubag sa mga pag-ampo ug pasaylo kami sa among mga kalapasan tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga madakong persona mong luluwas. Amen.